Magandang araw po sa inyo lahat and welcome back to my channel. Meron pong nagpadala sa akin na isang viewer natin ng isang audio recording ni Pastor Quiboloy daw. Kasi syempre, hindi po natin masisigurado kung totoo ito o hindi. Pero ito po ay galing sa isang Arlene Caminong Stone. Isang dating miyembro daw na naman, ng grupo ni Pastor Quiboloy. Nung pinakinggan ko kasi yung audio recording, ay medyo nakakabahala nga. Pero ito po ay nasa wikang Bisaya at tinatranslate lang nitong si Arlene Stone. So gusto ko pong iparinig sa inyo kasama yung translation ni Arlene at mag-comment nga kayo, lalo na po dun sa mga marurunong magbisaya, kung accurate po yung translation ni Arlene Stone. At matapos nyo pong mapakinggan itong audio recording ni Pastor Quiboloy, kayo na po ang humusga. Ito po ba ay gawain talaga ng isang leader ng isang religious group? Kung ito man po ay totoo, bahala na po ang langit humusga dito sa appointed Son of God na si Apollo Quiboloy. Panoorin po natin ito. Ito, i-play ko ulit, no? Itong recording na si Mang Kanor was again threatening the people or any pastoral na lalabas. Kasi ganon ang ginagawa niya even now after the last live stream nag-viral. They are threatening the victims. So kung ano man ang mangyayari kay BP at sa kanyang lawyer at sa iba pang involved ng case at sa mga kasamahan kong mga workers na nasa labas na yung iba hindi mapigilan, nagsasalita, pero yung iba hindi man nagsasalita but they are sympathizer to us. No? Kung may isa sa kanila na masasaktan, wala pong ibang may kasalanan kundi itong demonyo na to. No? Kaya let's hold them accountable, you guys. So gusto kong i-play itong voice recording again ni Mang Kanor na ni-record ng pastoral habang siya ay nagmi-meeting. Hindi niya alam, pero ginawa namin ng caption. So you guys, if you can visit our Facebook page, no, sa Justice Cry for Pastor Apollo Quiboloy's Victims, yan po yung ating Facebook page. We created that, all the victims, no, na nandito na lumalaban. Kami po ang nagmamanage sa Facebook page na yan. Kaya, please join us there kasi we need your support. And we are grateful for you guys for being there for us. So, gusto kong i-play ulit to. Kasi Bisaya, so I am going to translate it into Tagalog or English, no? Para maintindihan ng lahat. Okay, let's play. Ang magagamit sa inyo, wala ka matutog niya. Ikaw, panik, ay number 1 siya. Pag nilapas niya, at yun ang mulay ko kaluod. Pinagi sa duha ko tulog kasi. Naging witness sa tanas ko. Okay. Now let's digest that, no? So ang sabi niya dito, sabi niya kanina, kung lalabas daw, kung ikaw daw ay lalabas na worker ka, lalo na pag ikaw ay pastoral, papatayin ka niya na walang awa. Kahit yung iyong pamilya, papatayin niya kayong lahat. Kahit yung mga pamilya nyo, kapatid nyo na hindi man member, hindi man worker, papatayin din niya. Kaya wala nang isa sa kanila na makakalabas sa loob. Yan ang sabi niya. Ngayon, pagpatuloy natin. Napakita sila sa internet, malipayin sila, no? Ngayon, napakita po man sila niya, malipayin sila. Kaya hindi sila malipayin.
Tapos sila, Now, he was referring sa mga pastoral na lumabas na kung saan nagpo-post ng mga pictures sa social media that they look happy. So sabi ni Pacquiao, bakit daw sila nagpo-post na they look happy sa outside, sa kanyang kingdom? It's because they are not happy. O, tingnan nyo, jealousy. Siya yung nagsiselo sa mga pastoral na lumabas. Lalong-lalo na, yung mga biktima niya, no, mga ginagamit niya, yung mga ginahasa niya na lumabas at nagkaroon ng panibagong buhay, and they ended up having a good life. Nagkaroon ng family. Galit na galit si Pacquiao. Oh, hindi daw sila masaya. Kaya yung mga pastoral daw na nasa loob, wag daw gumaya. Oh, kasi kung akala daw nila na makakaiwas sila sa kanyang angel of death, nagkamali sila. Oh, ngayon, pakinggan natin ulit. sabi doon, tapos na po sa inyo. Pabayaan mo po sila kanan. Kaya Oh, sabi niya, akala nila tapos na ako sa kanila, pababayarin ko silang lahat. Oh, ano pa? naiutang sila sa ministry ako, naiutang sila sa kingdom. Ubayad. Because they owe something sa ministry daw niya. Lahat ng mga pastoral na lumabas, they owe something to the ministry of the disappointed son of the devil. Mangkanor. Oh, yun ang sabi niya. Kasi madali mag-ubay. It will take 5 years, it will take 10 years. It does not matter. Basta nasabot. Oh, sabi niya, sooner or later, they will face the consequences. They will all be dead. I will kill them all. Sabi niya. Huwag sa ilang angel of death. When the opportunity presents itself, patay sila. Oh, when the opportunity present itself, they will all be dead. How many of them are outside? Sabi niya. How many of them are being taken by the devil? Pagpatuloy natin. Ang pastoral na naigo nga tapat sa kuha. Kaya pa ninyo. Hindi man niya kung mapasakitan, biro na. Oh, sabi niya, count every pastorals, all the pastorals who left and who were not here next to me. They think they're gone. They think they are forgotten. They will face the consequences because I won't be, hindi ako masasaktan kung mga member lang. Kasi yung mga member, walang value. Mga pastoral lang ang valuable. Oh, sabi niya, hindi daw siya masasaktan kung mga member lang daw or ordinary worker. Mga pastoral doon siya nasasaktan. Kasi yun yung kanyang mga mga asset when it comes to the darkness of the night. Oh, ganun yun. Kasi so, kung ang lalaki niya, nakik-sex ka na sa iya. Yakag mo na yung paguli mo sa iya. So, pag ikaw daw ay nakikipag-usap sa lalaki sa internet, tapos nagsasabi ka na I love you, binigay mo na daw yung sarili mo sa kanya, nakipag-sex ka na daw. Sabi niya. Kaya, kasalanan daw yun kasi yung mga pastoral para lang sa kanya. Again ha, pagpatuloy natin. Yakag mo yung paguli mo sa iyo. Dapat, paguli ko sa iyo, dapat kung duman ako sa iyo, itry ko mo. Driver, itry ko mo. Kasi ang wato. Dapat ko, para mabawi ako doon kasi ang wato. Ikaw, ang driver, patunta ka. Siguro. Oh, sabi niya, mayaman daw siya, marami siyang pera, tapos ikaw ay halimbawa naging involved ka sa driver at ikaw ay isang pastoral, papatayin niya kayo. Ang driver na naging involved sa iyo at ikaw na pastoral.
Tulong na ako makakain ko. Dito pa ako makabawi sa I will make sure that both of you will be dead. That's the only time na nakapagbayad that I feel good about it, sabi niya. Oo. Huwag na ako Muslim, kung may ako feeling. Hindi ko patali. And he said that even the Muslim daw, they have honor killing. They even offer their women to be a prostitute para daw pang stress reliever. Imagine yung woman pala kay Pacquiao is just a figure of sex. No, grabe. Oh, it's only a figure. It's not a human. Ganun daw yun sa yung mga Muslim daw. Oh, imagine. Wala din yung listed. Hindi mo makamatay. Pwede yung pagkoo, pwede mo matalikod, ginala kay gusto mo yung pagkoo. Sunod daw ang NPA niya. He said, do you think you can turn your back from the ministry even if you want to? You cannot. Because even you join the NPA, the New People's Army, pagka nakapasok ka daw, hindi ka daw pwedeng lumabas doon na hindi ka mamamatay. Ganun din daw ang kanyang paglilingkod. Isang kadre ka lang, sunod kang NPA. Pagka nakalitsur na kang kapila sa inahan, di ka nakagawas. Pag digawas ka, mukulong ka, patsin ka. Sunod mong mafia, sunod mong gobyerno sa Amerika. Pag ipasunod ka diya sa ilang CIA, ipasunod ka sa ilang FBI. Sabi niya, even the government daw in the US, once you enter sa CIA and FBI daw, pagka lumabas ka, papatayin ka daw. Hello? Saan kaya niya galing yung theory na yan? Oh, gawa-gawa. May sayad talaga tong matandang to. Ipasunod ka sa ilang NSA. Nakabalo na ka sa mga confidential niya. Tapos kalit mo, talikod ka, di ka bukurot. Inali nga akong commitment na ako sa inyo. Wala na yung makatalikod. Sabi niya, kasi daw, pag alam nyo na ang mga confidential sa loob ng organization, kahit sa kanyang ministry daw, alam nyo ang confidential na mga bagay, hindi ka na pwedeng lumabas, hindi ka na pwedeng tumalikod. Kasi papatayin ka, kasi alam mo na ang mga confidential. Oh. Likod sa inyo. Wala rin makatalikod sa inyo. Wala rin pwede mo traidor sa inyo. Pag nag-traidor, wala na pwedeng tumalikod daw sa inyo, sa mga pastoral. Oh. Kasi pag tumalikod kayo, papatay kayo. Patay din mo dito. May hahabol daw. May hahabol daw sa inyo, sa mga pastoral. Kapag lumabas, may hahabol at may papatay sa kanila. He is going to implement that, sabi niya. Una-unaan ninyo na ba? Pagkalalungan ninyo ang pangalahunan ninyo sa ministry na ako. Kaya sabi niya, think it through. Isipin nyo, bigyan nyo ng bigat ang aking ministry dahil alam nyo na ang aking mga sikreto, kaya wag na kayong lumabas. Nilya mo, ikaw pa rin, ay nahan ka rin, ay isuon ka. Kato yung suon mo. Pakilang mo isuon sa luwas. Kung doon natin, ulit din na. Hindi na kalalo mong tubig. Oh, sabi niya, si Stephanie daw, pati daw yung kapatid ni Stephanie na hindi man lang nakapasok dyan sa kingdom, papatayin din niya pag si Stephanie ay lumabas. Pati yung nanay ni Stephanie na kasama niyang worker, pag lumabas si Stephanie, papatayin din niya yung nanay ni Stephanie. Imagine? Nagtato dre. Kung nag-communicate mong lalaki, pagkatapos mag-report mo sa kuwa dre. Samtang niya mo sa akong balay, ang gusto na ako dre mo yung turano. Hindi mo pwede mo tumang dre sa gusto ninyo, hindi na gusto. Oh, sabi niya, habang kayo daw ay nasa kanyang pamamahay, kailangang sundin niyo ang kanyang kagustuhan. Lahat ng kanyang kagustuhan. At kung ano man ang inyong kagustuhan ay hindi niyo pwedeng gawin. Sa kanya lang. Uy, ang kumawin na kanipal, nagputang sa tanas na ba? Naibog ko ng mga muros, ng mga Muslim.
Na yung mga babae sila magpa-prostitute sa ilang mga wahyo. Oh, sabi niya, envy daw siya sa mga Muslims. Kasi may mga babae daw yung mga Muslims na nagpo-prostitute para pang tanggal ng stress. Kaya nagsiselos daw siya. Gusto daw niya yung mga worker niyang pastoral, ganun din. Magiging happy kapag nakita siya, bibikaka na. Ganun ibig sabihin nun. Para mawala ang stress. Para mawala daw ang stress niya. Yung weakness sa lalaki, ilabay din na kay di na na kabubutol sa mahal. Kaya di mo na mo pastoral para sa anak lang mo. Kaya kung ikaw daw, kayo daw mga pastoral, yung mga weakness daw ninyo sa lalaki, pag nakagusto ka pala sa lalaki, weakness mo na yan. O, kailangan mo daw yan itapon. Kasi kapag ikaw ay pastoral, para ka lang daw kay Kibuloy. Kaya kapag nakita mo siya, malayo pa lang siya, bikaka ka na. Kasi pastoral ka eh. O, ganun ang ibig sabihin niya. No. Ganun yun guys. So, gusto kong i-play yan paulit-ulit kasi that is real. Sinabi niya yan at hindi imposibleng gagawin niya kasi ginawa niya na yan multiple times. And now that we have this case going at marami ang mga pastoral na nasa labas, pag may isa sa kanila na nasasaktan o masasaktan, kahit the tip of their hair, wala pong ibang responsible niyan kundi si Mang Kanor. It's very obvious. Kaya let's hold him accountable, you guys. We need your help. We need your cooperation. We need to do this together. Because if you guys don't have our support, we cannot function. Maawa po kayo sa mga biktima. Nagmamakaawa po ako. Pagkatapos po kasi nating basahin yung affidavit nung last na stream ko, affidavit ni BP. Ano po, napakainit po ng kanyang sitwasyon doon sa Pilipinas. Kaya I'm asking the public to help protect each one another, lalong-lalo na yung victims ni Kibuloy na nasa Pilipinas. Kaming nandito sa US, even he wants to kill us all, hindi niya nagagawa. Kasi he's even afraid to go to Manila sa US Embassy, pupunta pa dito sa Amerika para patayin kami. Subukan lang niya. Kasi hindi din naman kami aatras sa labanan. Subukan lang niya. Pero yung nasa Pilipinas, iba. It's a different story. Kaya tayong mga nasa Pilipinas, let's protect each other. So ayan po, napakinggan nyo yung pahayag ni Arlene Stone. Tama po ba yung pagkakatranslate niya doon sa mga binitawang salita ni Pastor Kibuloy kung si Pastor Kibuloy nga ang nagsalita nito? Alam nyo naman sa panahon ngayon, masyado pong advanced ang technology. So kayo na po ang humusga. Totoo po ba yung recording? Ano po ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magsama-sama po ulit tayo sa susunod na Usapang Tito Manny. Diyos te Agnina. Peace.